Mga balita mula sa lungsod ng Pitong Lawa. Mga pabatid mula sa alkalde sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at pangnasyonal. Mula sa sangguniang panglungsod, isisiwalat at ilalathala. Abangan ang eksklusibo at eksplosibong mga ulat tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi. Ito ang Balitang San Pablo! Narito na ang mga balita para sa linggong ito. God Focal Point System Executive Briefing dinaluhan ni City Administrator Larry S. Amante. City Accountant's Office namuno sa pagtataas ng watawat. PLSP host CTHEX 2025 cruise away ang paglaot. CDRRMO nagsagawa ng emergency response training sa LSPU San Pablo City Campus. Gawad Kalasag Seal of Excellence Award na kamit ng CDRRMO San Pablo. San Pablo's tourist spot on screen sa IBC 13 Kultura TV show. Co-op San Pablo dumalo sa 12th regular LIAC meeting. BFP San Pablo tumugon sa fire call ng San Pedro City, Laguna. BJMP San Pablo nagsagawa ng tree planting activity sa Malabanban Watershed. Kawani ng City Agriculturist Office dumalo sa one-day writing workshop on coconut extension. Rabies vaccination at responsible pet ownership seminar isinagawa sa Barangay San Jose. SPC Kudho nanguna sa 12 LIAC meeting at RRAP workshop. San Pablo Component City Police Station nagsagawa ng Crime Prevention Dialogue Santa Elena, Toda. Magandang araw lungsod ng San Pablo. Magandang araw San Pableños. Para sa mga balita. God Focal Point System Executive Briefing dinaluhan ni City Administrator Larry S. Amante. Para sa mga detalye narito, si Tyron Josh De Villa. Dumulo si City Administrator Larry S. Amante sa ginanap na First God Focal Point System Executive Briefing sa Amihan Hotel noong January 20. Kasama ang mga miyembro ng komite para sa formulation, implementation, monitoring at evaluation ng Gender and Development Code. Dumalo rin sina DILG Officer Maria Alma Barrientos at Councilors Angie Yang at Richard Pavico. Nagsilbing resource speaker si Miss Karen Lagat Mercado ng National God Resource Pool ng Philippines Commission on Women. CIO Tyron Josh De Villa, Balitang San Pablo. City Accountant's Office namuno sa pagtataas ng watawat. Ang mga detalye mula kay Erex Belen. Pinangunahan ng City Accountant's Office ang programa ng pagtataas ng watawat noong January 27 sa SPC Multipurpose Building. Sa pamumuno ni City Accountant Arlene Beltihar, dumalo sa programa sina Councilor Jel Adriano, DILG Officer Maria Alma Barrientos, at ako Bisaya Party List nominee Christine Picasso. Dumalo rin ang mga pinuno at mga kawani ng lokal na pamahalaan na pawang mga nakasuot ng kasuotang Pilipino bilang pagtalima sa tagubilin ng Civil Service Commission at ni Mayor Vicente B. Amante, CIO Erex Belen, Balitang San Pablo. PLSP host CTHEX 2025 cruise away ang paglaot. Para sa mga detalye ng balitang yan, narito si John Michael Mangroban. Isinagawa mula January 21 to 25 ang College of Tourism and Hospitality Exposition 2025 na may tema Cruise Away. Ang paglaot sa pagtataguyod ng College of Tourism and Hospitality Management ng pamantasan ng lungsod ng San Pablo, ang Hospitality Expo sa pamumuno nila CTHM Dean John Dominic Florendo
at City HEX Advisor Ronnie Suelto ay nagpakita ng skills, creativity at passion ng mga CTHM student sa larangan ng tourism and hospitality. CIO John Michael Mangroban, Balitang San Pablo. CDRRMO nagsagawa ng Emergency Response Training sa LSPU San Pablo City Campus. Narito si Christine Lopez para sa mga detalye. Sa pangunguna ng mga kawani ng Administration and Training Division ng CDRRMO, ay matagumpay nilang naisagawa ang Emergency Response Training para sa mga mag-aaral ng Laguna State Polytechnic University sa San Pablo City Campus noong January 21. Ang nasabing training ay pinamumunuan ni na Training Division Head Rolly Asaula, Training Deputy Jan Palad, Administration Deputy Jeffrey Bulahan, at Staff Stephanie Gia. CIO Christine Lopez, Balitang San Pablo. Gawad Kalasag Seal of Excellence Award nakamit ng CDRRMO San Pablo. Ang mga detalye mula kay Cyril Tamayo. Nakamit ng lungsod ng San Pablo ang Beyond Compliant rating sa Gawad Kalasag Seal for Local Disaster Risk Reduction and Management Councils and Officers category sa taong 2024. Ginanap ang nasabing programa sa Twin Lakes Hotel, Tagaytay City. Tinanggap ni Konsehal Carmela A. Acevedo bilang kinatawanan ni Punong Lungsod Vicente B. Amante, kasama sina CDRRMO Head Margarita Vanessa Titular Reyes at Research and Planning Division Head Ralph Christian N. Eustaquio, CIO Cyril Tamayo, Balitang San Pablo. San Pablo's tourist spots on screen sa IBC 13 Kultura TV Show. Ang mga detalye, narito naman si Tin Mexica. Sumailalim sa isang interview ng IBC 13 anchor si City Tourism Officer Maria Donalyn Briñas, kung saan nakatakdang i-showcase ang iba't ibang tourist spot ng lungsod ng San Pablo sa Kultura TV show ng IBC 13. Mapapanood sa IBC 13 sa Pebrero ang mga best destinations na ipinagmamalaki ng lungsod ng San Pablo. CIO Tin Mexica, Balitang San Pablo. Co-op San Pablo dumalo sa 12 regular LIAC meeting. Ang mga detalye mula kay Dean Almanza. Dumalo ang mga kawani ng City Cooperative Office sa ginanap na 12 Local Interagency Committee meeting and finalization of RRAP noong January 21 to 22 na ginanap sa KPV Garden Resort, Barangay Santa Monica. Ang pagpupulong ay sa pagtataguyod ng National Housing Authority sa pakikipagtulungan ng City Urban Development and Housing Office. Isinagawa rin ang signing of Manifesto of Commitment ng lahat ng miyembro ng Interagency Committee. CIO Din Almanza, Balitang San Pablo. BFP San Pablo tumugon sa fire call ng San Pedro City, Laguna. Ang mga detalye mula kay Paul Nixon Jonglay. Sa patnubay ni City Fire Marshal Adrian de la Cruz ay agarang tumugon ang BFP personnel sa isang fire call sa San Pedro City, Laguna upang tumulong sa naganap na sunog noong January 26 sa nasabing bayan. Patuloy pa rin ang pagtugon ng BFP San Pablo sa anumang fire incidents at emergencies, hindi lamang sa lungsod kundi maging sa iba't ibang bayan at munisipalidad ng lalawigan ng Laguna at iba pang karatig lalawigan. CIO Paul Nixon Jonglay, Balitang San Pablo. BJMP San Pablo nagsagawa ng tree planting activity sa Malabanban Watershed. Ang mga detalye narito, si Carlo Velasco. Sa pamumuno ni na District Jail Wardens Jack Lord Carino at Joan Cabaldo ay nagtanim ng mga 100 fruit-bearing trees ang mga opisyales at kawani ng BJMP San Pablo noong January 24. Naisagawa ang pagtatanim ng mga puno sa tulong na rin ni Water District Maintenance Personnel Arnold Cosico. CIO Carlo Velasco, Balitang San Pablo.
Kawani ng City Agriculturist Office dumalo sa one-day writing workshop on coconut extension. Para sa mga detalye, narito naman si Wilbert Oshana. Dumalo ang mga kawani ng City Agriculturist Office sa one-day writing workshop on coconut extension and training roadmap. Crafting the coconut extension and training roadmap for fiscal year 2026 to 2030. Ang writing workshop sa pagtataguyod ng DA Agricultural Training Institute Calabarzon ay isinagawa noong January 24 na ginanap sa Philippine Coconut Authority, Region 4A, Lucena City, Quezon. CIO Wilbert Oshana, Balitang San Pablo. Rabies Vaccination at Responsible Pet Ownership Seminar isinagawa sa Barangay San Jose. Para sa mga detalye, narito si Eira Diaz. Sa pagtataguyod ng City Veterinary Office at pakikipagtulungan ng BSN 3B School Year 2024-2025 ay sinagawa ang Rabies Vaccination at Responsible Pet Ownership Seminar noong January 23 sa Arandil Subdivision, Barangay San Jose. Ang free rabies vaccination ay pinangunahan ni Administrative Officer 5 Dennis Besina at naging resource speaker naman sa seminar si Administrative Officer 4 Riza Jane Alegre. Kaya muli ang panawagan ni Mayor Vicente V. Amante na ugaliing pabakunahan ng mga alagang aso at pusa sa tanggapan ng City Veterinarian mula Lunes hanggang Biyernes. CIO Eira Diaz, Balitang San Pablo. SPC Kudhon nanguna sa 12 LIAC meeting at RRAP workshop. Ang mga detalye narito si Alan Darwin Favorito. Sa pakikipagtulungan ng National Housing Authority at SPC Kudhon ay naganap ang 12 LIAC at Relocation and Resettlement Action Plan Workshop noong January 21 to 22 sa KPB Garden Resort, Barangay Santa Monica. Ito ay dinaluhan ng mga kinatawan ng DSHUD, RDSD, NHA, DOTR, PNR, PCUP, PUDHO, PNP, DTI, DepEd, CHR at LGU San Pablo City. CIO Alan Darwin Favorito, Balitang San Pablo. San Pablo Component City Police Station nagsagawa ng Crime Prevention Dialogue sa Santa Elena, Toda. Para sa mga detalye narito, si Lloyd Arias. Sa ilalim ng supervision ni Chief of Police Franco Alex Reglos ay sinagawa ang San Pablo Component City Police Station ang isang dialogue sa mga miyembro ng Santa Elena, Toda noong January 26. Pinamunuan ni Police Corporal Severino Dia Jr. ang nasabing dialogue ukol sa crime prevention. Si Lloyd Arias, Balitang San Pablo. Para sa mga karagdagang impormasyon ay i-follow kami sa aming Facebook page at City Information Office San Pablo o CIO San Pablo. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel at CIO San Pablo. Manatiling updated sa mga kaganapan ng lungsod ng San Pablo. Ito pa rin ang tagubili ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Vic Amante kasama si Vice Mayor Justin Culago at ang bumubuo ng sangguniang panglungsod. Ganon din ang ating punong administrador Larry S. Amante. Serbisyong may ngiti, San Pablenyo ang wagi. Ito pa rin ang mga balitang nakalap namin para sa linggong ito. Ako, si Gali Galicia ang inyong City Information Officer. Magandang araw! Ito ang Balitang San Pablo.